Hello po mga kapatid, isang mapagpalang umaga, tanghali na naman po sa inyong lahat. At ito po ang inyong panglingkod, Brother Aljan Magatnan o Mr. 721 Catholic. At meron po tayong video na ilalabas patungkol po sa kalagayan ni Chris Aquino. Si Chris Aquino mga kapatid, papasok na nga ba sa mundo na exorcism para sa kaniyang kagalingan? Alamin natin, ito na po ang video. Kumusta? Welcome sa ating mga suking taga-subaybay na nagsubaybay sa atin ngayon. Ito yung kapatid, Brother Wendell Talibong muli makasama ninyo sa pagkakataong ito bago tayo papasok sa punto por punto mga kapatid. Tatalakayin muna natin. May mga ilang katanungan kasi dito ating mga kapatid. No? Nung sinishare ko yung video ni Chris Aquino. At ito ang kalagayan ni Chris Aquino at may mga iba't ibang reaksyon sila kaugnay dito. No? Sabi sa taga-Cagayan na sa FD, Brother Wendell, nakalapit na ba umano si Chris ng exorcist? So mas maganda na mapayuhan daw siya. Baka course ang kanyang karamdaman. Ayon din kay Mendoza, Dani, itry niya ang exorcist, malapit naman sa Manila. At ayon din sa iba pang mga nagkomento sa kalagayan ni Chris, si Miga Selva, naniniwala din sa mga charms at mga pungsoy. Dapat magpatawag kayo ng pari, hindi ang sulpot. Ayon din kay kapatid na Elias Ardon Jr., nagpa-deliverance na yan pero ayaw niya sundin yung advice sa kanya na alisin ang pampaswerte, daming pamanhiin. O, so, totoo ba na nagpa-deliverance na daw ito? At ayon kay Mary Antio, it's because of lucky charms that she was wearing before. Nag-effect na. If I remember it correctly, it was charms and crystals by Joy Lim. Si Delia Pilari, sabi niya dapat magpa-deliverance at magpa-exercise para matuloy ang mataboy ang body spirit. So, iba't ibang mga reaksyon dito ang inilabas na mga kapatid natin. No? Iba yata yung audio natin ngayon. No? Okay. Okay na. Adjust na. Ito ang mga iba't ibang reaksyon ng ating mga kapatid kaugnay sa inilabas na recent video ni Chris Aquino na 2 linggo na daw paulit-ulit ang mataas niyang lagnat dahil sa kanyang karamdaman. At may advice sila na kung maaari, punta sa exorcism, pero kailangan talaga ang halimbawa si Chris na willing siya na ma-assist sa simbahan. Kailangan din na willing siyang dadaan sa process dahil ang deliverance of private exorcism ay hindi lang ito para kang naghuhugas ng dumi sa sasakyan pagkatapos wala na. Tingnan, busisihing mabuti kung ano ba ang mga posibleng pintuan na nabuksan sa kanyang buhay.
Halimbawa, wala ba siyang mga hatred sa kanyang dating ex-partners noon? Wala ba siyang anger? O, tingnan niyang 7 capital sins para ma-assist siya. Hindi lang yan. Kung naalala ninyo, tinatalakay na din natin ang may kaugnayan sa tinatawag na soul ties. No? Sa ritual ng exorcism, yung soul ties ay kailangan talagang i-break yun. So, breaking of soul ties. At maraming hindi alam yan na napakapiligro pala. Ano pa yung soul ties? Yung pakipagtalik sa iba't ibang relasyon. Magdudulot pala yun ng soul ties at kailangang ma-break at i-renounce yan. So, ah yan ang makikita nating karamdaman sa bagong video. 38 ang lagnat niya, temperature. No, 2 linggo na daw ito pa ulit-ulit. Kaya inilabas niya itong bagong video sa kalagayan niya ngayon para humingi ng tulong sa panalangin na ipagpatuloy daw ang panalangin para sa kanya. Ulitin natin, 38.4 ang temperature ni Chris Aquino dito. No? 2 linggo na daw. At iba't ibang mga lumalabas sa kanyang mukha. Makita ninyo. Pumapayat talaga siya. Pumapayat. Pero kung may mag-advise niya na sundin talaga yung process sa exorcism, malaking ako mismo naniniwala na matulungan siya. No? Okay. May katanungan tayo pala dyan sa comment section. Kung kayo ba'y naniniwala na hindi ordinaryo itong karamdaman ni Chris Aquino, yung ibang mga occult practices na nag-live at may mga video sa social media, sabi nila kinulam daw. Yun talaga ang findings. Pero sa Ministry of Liberation, dapat tingnan din ang posible mga entry points sa extraordinary demonic attack sa buhay ni Grace. No? At yung mga soul ties, anger, hatred, mga occult practices, superstitious beliefs, dahil karamihan yung paniniwala kaugnay sa superstitious beliefs, masasabi talaga nating ang demonyo ay ama ng kasinungalingan. Bakit? Juan Kapitulo 8:44, ang demonyo ay ama ng kasinungalingan. Dahil kadalasan sa may mga superstitious beliefs, mga kapatid, sabi ng mga marami ng pari na kaibigan natin, ilan lang umano na mga Katoliko ang mangungumpisal may kaugnayan sa superstitious beliefs. Dahil di nila alam na yung superstitious beliefs ay malaking kasalanan. Meron pa silang argumento na wala namang mawala pag maniwala tayo nito. Pero kung tingnan natin ang teaching, di tayo katulad sa ibang mga sekta na Bible alone kahit walang Biblia, basta Bible alone sila, nangungopya at namimili lang ng Biblia. So, kung tingnan natin ang Catechism of the Catholic Church, 21:38, mga kapatid, superstition is a total departure of the worship that we superstition is a total departure of the worship that we give to the true God.
Kapatid, kindly follow the Facebook page and YouTube channel Mr. 721 Catholic po. Marami tayong matutunan na mga magandang bagay. God bless.